Ito mga kapare ko ay ang iQOO 13, ang isa sa mga phone na merong Snapdragon 8 Elite chipset, at sa video na to, isasalang natin to sa ating extreme gaming test na kung saan lalaroin natin itong 17 high demanding graphics game na to ng tuloy-tuloy at walang humpay para makita natin yung overall performance ng device ito pagdating sa FPS gada game, ano yung average thermal, mabilis bang uminit, kamusta yung optimization at kung ano-ano pa. Kaya kung interested kayo na bilhin itong iQOO 13 for gaming, mas magandang panoodin nyo muna itong video na to. Kaya kung interesado kayo, tara, isalang na natin ito. Okay, quick recap lang tayo para ma-review kayo sa specification ng phone na to. Unang-una, meron tayo ditong Snapdragon 8 Elite chipset, isa sa pinakamalakas and also powerful chipset ngayon 2025. And then, meron tayo ditong 6,150 mAh battery capacity. Meron na rin tayo ditong extra dedicated chip which is tinatawag na Q2 chip, and ito naman yung nag-handle ng mga gaming features na i-activate natin sa mismong phone na to kapag nag-gaming test tayo. With that said, ito naman yung ginawa namin preparation bago namin simulan yung gaming test. Una, syempre mag-i-start tayo sa 100%. Sinet up ko yung brightness ng phone natin sa 75% and then 50% naman sa volume natin. Wi-Fi connection nga din pala yung gagamitin natin dito na internet source at hindi mobile data dahil hindi gumagana yung ating FPS meter dahil nagloloko yung kanyang wireless debugging kapag naka-mobile data. Pagdating naman sa room temp, naglalaro ng 30 to 31 degrees Celsius. Bale, gabi namin sunod yung mismong extreme gaming test at normal temp yan if gabi kayo maglalaro. Anyway, with that said, tara, simulan na natin yung extreme gaming test. Una nating sinalang dito is itong Genshin Impact. So default settings lang ulit, highest graphical preset settings, and then 60 FPS. Pagdating sa nakuha nating performance dito, walang kahirap-hirap dahil nakakuha tayo dito ng maintaining 60 FPS sa whole game, as in okay yung performance dyan at wala tayong naging problema. Ganon din yung naging performance niya or nakuha nating FPS pagdating sa PvP. Nakakuha din tayo dito ng 60 FPS solid. Pero ganon pa man, meron pa rin namang papitik-pitik na FPS drop tayo nakita dito, which is pumalo ng 46 to 55 FPS pero bumabalik din naman agad sa 60. Kaya in overall, wala tayong magiging problema pagdating dito sa Genshin Impact. Dahil kung wala naman tayong FPS meter, hindi natin mapapansin na nagda-drop to. All the way, smooth yung performance natin. And then after ng ilang minutong paglalaro, umabot din yan ng 30 plus minutes, nakakuha tayo dito ng 43 to 44 degree Celsius. Actually, medyo mataas na yung temperature na nakuha natin. At dito sa part na to, masasabi ko kung maglalaro kayo ng Genshin Impact, mas use talaga ng isang game cooler. Anyway, walang pahinga-pahinga. Next naman nating sinalang dito is itong WUWA. And then syempre, sinet up natin sa high frame rate settings, and then yung graphics natin naka-high, and then yung ibang settings is nakasagad na. Pagdating sa gameplay natin dito, nakakuha tayo dito ng decent 56 to 60 FPS. Pero meron pa rin tayo ditong natala na FPS drop which is bumababa pa rin siya ng 37 to 45 FPS pero papitik-pitik lang. Same lang din sa Genshin Impact. After ng ilang segundong pitik, babalik din agad siya sa 60 which is yung pinaka-maintaining FPS niya. Bale, hindi na rin naman to surprising kasi hindi din naman ganun talagang ka-optimize tong WUWA. At isa na rin tong WUWA sa pinakamabigat na game na pwede nating i-testing sa phone natin. And pagdating sa naging performance ng iQOO 13 sa game na to, walang kahirap-hirap, goods yung performance natin. Yun nga lang, meron pa rin talaga tayong matatala na pagbaba ng FPS, pero papitik-pitik lang naman. At pagdating sa nakuha nating thermal dito, after ng 30 plus minutes sa paglalaro, pumalo ng 46 to 45 degrees Celsius yung nakuha natin ditong temperature. Bale, pagdating sa nakuha nating temperature, hindi na ako masyadong nabigla. Pero kung ibabalik natin yung dati, for sure mabibigla ako sa part na to. Kaya hindi naman ako nabigla sa nakuha natin temperature dahil marami na rin akong phone na na-testing dito sa WUWA at nakakakuha tayo dito ng average 43 to 44 degrees Celsius sa temperature at yung pinakamataas sa tatala ko dito is 46 degrees Celsius sa ibang mga phone na na-testing ko. At hindi exception dito ang iQOO 13. And pagdating dito, syempre yung pinaka-best solution na pwede natin gawin dito ay gumamit ng phone cooler. Pagdating naman sa performance, walang doubt, goods sa goods yung ating mismong performance. Next naman natin sinalang dito is itong solo leveling. Bale, sinet up natin sa pinaka very high graphical preset settings at saka yung resolution naka-high na rin. Pati yung FPS natin naka-set up na sa pinakasagat which is 60. And pagdating sa naging gaming performance natin dito, goods sa goods lang. Walang halos naging problema. Nakakuha tayo dito ng 58 to 60 FPS. Pero mayroong mga part kagaya na lang ng boss fight or kaya pag nasa loob tayo ng dungeon, yung hindi main story part or hindi main storyline ng mismong solo leveling, bumababa yung FPS niya sa 35 FPS. May mga pagkakataon pang 27. Pero don't worry, papitik-pitik
bumabalik lang naman yon dahil bumabalik din naman agad siya sa kanyang maintaining FPS. So napansin ko lang. And actually sa ibang phone na testing ko rin, ganun din yung nangyayari dito. But in overall, in terms of gaming capability na itong device ito, kayang-kaya niya itong solo leveling. By the way, yung nakuha nating thermal dyan is 39 to 40 degrees Celsius lang. Walang pahinga-pahinga, next naman nating nalaro dito is itong Diablo Immortal. Bale, sinetap natin yung resolution niya sa high and then yung ating FPS sa 60. At pagdating sa naging gameplay natin dito, walang kahirap-hirap, sisiw na sisiw, solid 60 FPS yung nakuha natin dito. Maintaining yan by the way. No FPS drop tayo natala kahit yung nag-review kami ng footage, wala akong napansin. Anyway, pagdating sa thermal natin dito, after ng ilang minutong paglalaro, pumalo to ng 38 to 39 degree Celsius lang. Anyway, after nyan, next naman nating nalaro is itong Desert Mobile. Bale dito, sinetap natin siya sa highest, high, and then 60 FPS. Pagdating nga pala dito, solid yung naging gameplay natin. Okay, dahil nakakuha tayo dito ng 60 to 64 FPS. Alam ko kaya nito mag 120 FPS or kahit 90 FPS. I don't know if available na siya sa settings dahil nakakuha tayo dito hanggang 64 FPS. So correct me if I'm wrong or correct me if meron na nga ba talagang settings na available dito for 120 or 90 FPS man lang. Dahil bago-bago pa lang natin tong sinasalang sa ating extreme gaming test, kaya kung meron na mga tatagal na user or player neto dito, comment nyo naman dyan sa ibaba. Anyway, in overall performance ito dito, wala tayong magiging problema at ang nakuha natin dito na temperature ay nasa 36 to 37 degrees Celsius lang. Next naman natin nilaro dito, which is one of my favorite game noon, ay itong Devil May Cry. Bali dito, sinetap natin siya sa pinakasagad na settings, super high graphic settings and then 120 FPS. At pagdating sa naging performance ito dito, smooth na smooth na kapare ko. Maganda yung gameplay, wala tayong nakuhang FPS drop, 120 FPS all the way, kaya smooth na smooth at walang kaproblema yung gameplay natin pagdating dito sa Devil May Cry. Nga pala, para sa mga arcade players dyan, alam kong gusto ninyo tong game na to, so masasuggest ko sa inyo if gusto nyo ulit laruin ang Devil May Cry. Magandang gameplay by the way. Anyway, nakakuha tayo dito ng 34 to 35 degrees Celsius after ng ilang minutong paglalaro. Next naman natin sila lang dito at most of you ay favorite, which is itong Zenless Zone Zero or ZZZ. Pagdating dito, yung rendering natin is naka-high, yung effects quality natin is high quality din, and then yung ating FPS ay nakaset sa 60. At pagdating sa naging overall gameplay natin dito, walang kahirap-hirap dahil nakakuha tayo dito ng 60 FPS at hindi to nagkaroon ng drop. Kahit yung nag-double check kami ng footage, wala tayong nakuha dito na FPS drop. And actually, hindi na rin naman ako na-surprise dito dahil kaya-kaya nga itong i-sustain ng Snapdragon 8 Gen 2 But anyway, after ng ilang minuto paglalaro, nakakuha tayo dito kapare ko ng 35 to 36 degree Celsius lang. Walang pahinga-pahinga, next naman nating sinalang dito is itong Punishing Gray Ribbon. Bale, yung setup natin sa kanya is ultra lahat ng settings niya as in. And then, pagdating sa naging gameplay natin dito, goods na goods din, wala din kahirap-hirap at wala tayong magiging problema kung Punishing Gray Ribbon lang yung lalaroin natin. Dahil nakakuha tayo dito ng decent 60 FPS all the way. At pagdating sa naging gameplay experience natin, ang ganda nga rin pala ng graphics quality dahil nga naka-max lahat. Kaya kitang-kita natin yung animation, maganda rin siya at hindi nahirapan mag-render itong phone na to. At yun yung nagustuhan ko in overall. Anyway, after ng ilang minutong paglalaro, nakakuha tayo dito ng 34 to 35 degree Celsius lang. Kaya kung player kayo ng Punishing Gray Ribbon, magugustuhan nyo tong phone na to. Anyway, walang pahinga-pahinga again. Next naman natin sanalan lang dito, which is one of my favorite, ang Car X3. So dito, sinetup natin siya sa medyo sagad na settings, tinuik natin ang content, sinetup natin sa 445, yan kasi yung kanyang graphic settings dyan. But anyway, pagdating sa naging performance natin dito, nakakuha tayo ng decent 60 FPS sa naging mismong gameplay natin, bali naglalaro ng 55 to 60 FPS actually, lalo na kapag meron ng mga nangyayaring rendering. And speaking of rendering, kapag nandun na tayo sa mismong part ng city, bumababa yung FPS niya sa 45 to 46 FPS, lalo na kapag nare-render niya yung mga buildings and also yung iba pang mga details doon sa mapa, medyo bumabagal din, medyo bumababa or nagkakaroon tayo ng FPS drop, pero don't worry, smooth pa rin naman yung gameplay natin doon. At ang kagandahan dito, kapag binalikan natin yung city or dinaanan nating part, bumabalik din naman agad sa 55 to 60 FPS yung nakuha nating FPS dito. But yeah, in overall, pagdating sa naging performance nito dito sa Car X3 ay okay na okay. Most of the time nasa 60 FPS siya or nasa 57 to 60, and may mga part lang talaga na kapag nare-render na yung mapa or need talagang i-unpack yung resources, doon lang tayo nakakakuha ng medyo pagbaba dahil normal lang naman yun, lalo na kapag nagre-render pa. But anyway, pagdating dito, goods na goods yung performance natin sa Car X3. Anyway, nakakuha tayo dito ng 46 to 44 degrees Celsius after ng ilang minutong paglalaro. Anyway, yung next naman natin sinalang dito is itong GTA San Andreas. Bale, yung setup natin dito is max resolution kasi yun lang yung settings available. Wala pang FPS settings dito. And then yung nakuha nating FPS sa kanya is 30 FPS. By the way, hindi nga pala to crack game or hindi din to yung mga modded game. Isa po ito
itong mismong official game. However, Netflix-based. Bale, kung meron kayong Netflix, pwede nyo pong i-download tong GTA San Andreas and then malalaro nyo to. Yun nga lang, 30 FPS lang tayo dito all the way. Wala naman tayo nakuhang FPS drop. So, pagdating dito, goods to goods yung performance natin. Pero hindi ko nga lang alam kung meron ba tong other settings pagdating sa FPS dahil 30 lang siya all the way. Ang ganda pa naman sana ng game at also ang ganda rin ng ating graphics dito dahil para siyang remastered. Anyway, after ng ilang minuto paglalaro, nakakuha tayo dito ng 36 to 37 degree Celsius lang. Ngayon naman, move na tayo sa mga game na yan at ang next naman nating isalang mga shooting games. At walang pahinga-pahinga, una nating sinalang dyan is itong Firelight 84. Bali pagdating sa settings nito, naka-HD yung ating graphics quality and then yung ating FPS is naka-extreme. At pagdating sa naging gameplay natin dito, nakakuha tayo dito ng decent 120 FPS at super responsive din ng screen. However, after ng ilang minutong paglalaro, sa kalagitnaan mismo ng paglalaro natin ng Firelight 84, bumaba yung FPS niya sa 90 FPS. So pagdating dito, medyo naging weird sa akin dahil hindi ko to nararanasan sa Firelight 84. Sa Warzone Mobile, pwede pa. Pero sa Firelight 84, medyo napaisip ako ng konti bakit naging ganon. Bale, pwede kasing maging problema to ng Firelight 84 dahil hindi pa naman ganon ka-okay tong Firelight 84. Nasa testing phase pa rin naman kasi sila hanggang ngayon. Or kaya problema siya mismo ni Ico. But as of now, pagdating dito sa Firelight 84, wala naman tayong magiging problema sa gameplay. Goods naman yung nakuha natin performance and also FPS. Yun nga lang, merong pagbaba na nangyari. And after ng ilang minuto paglalaro, nakakuha tayo dito ng 42 to 43 degree Celsius lang. And after din natin maglaro ng Firelight 84, umabot yan ng 4 hours and 51 minutes. Doon na rin nalobat ka pare ko itong ating battery dahil meron tayo ditong natira na 2% battery juice. And pagdating sa kanyang performance sa battery, pretty mediocre or pretty common 6,000 mAh battery capability. At hindi din naman natin kasi maikakaila na Snapdragon 8 Elite chipset yung ginamit dito. So mataas yung power draw niyan. Kaya masasabi natin na reasonable yung nakakuha natin na battery performance pagdating dito. But anyway, dun ko na lang sasabihin yung overall conclusion ko sa dulo ng video. Ipagpatuloy na muna natin yung gaming test para tuloy-tuloy tayo. Bale, walang pahinga-pahinga, sinaksak agad natin to sa ating charger and then inactivate natin yung bypass charging. And then dito mga kapare ko, next ating lalaro agad ang Call of Duty Mobile. Syempre, default settings tayo dito, naka mid graphics and then ultra frame rate resolution. Pagdating sa MP mode, wala tayong naging problema, 120 FPS maintain, no issue at napaka-responsive ng screen. Pagdating naman sa VR mode, nakakuha din tayo dito ng 120 FPS. By the way, wala po tayo ditong game interpolation. Actually, ito yung pinaka-common FPS sa makukuha natin sa VR mode kapag nakagamit tayo ng Dimensity 9400 at saka ng Snapdragon 8 Elite na chipset netong Ico 13. Bale sa Snapdragon 8 Gen 3, Snapdragon 8 Gen 2, 90 FPS lang yung makukuha natin dito sa VR in default settings. Tanging 8 Elite tsaka Dimensity 9400 at saka merong mga game interpolation feature lang, yung tanging pwedeng makakuha dito ng 120 FPS. But anyway, pagdating sa naging gameplay natin dito, walang ka-problema dahil wala tayong natalang FPS drop. Anyway, after 2 rounds ng MP mode and 1 round naman ng VR mode, nakakuha tayo dito ng 40 to 41 degree Celsius lang. Next naman nating nilaro dito is itong PUBG Mobile. So pagdating dito, sinetup natin to sa smooth graphics. Yan kasi yung condition para mapalabas natin yung ating ultra extreme frame rate and then yan, na-select na natin. And then pagdating sa naging gameplay natin dito, walang kahirap-hirap, smooth na smooth yung mismong gameplay dahil nakakuha tayo dito ng 120 FPS all the way. At ang maganda dito, hindi ako nakakita dito ng kahit anong FPS drop, kaya para sa mga PUBG player dyan, for sure, good investment itong Ico 13 if ito yung gagamitin ninyo para sa PUBG Mobile. Walang kahirap-hirap, palag na palag. Anyway, after ng almost 30 minutes sa paglalaro, pumalo ng 38 to 39 degrees Celsius lang yung nakuha nating temperature dito. Anyway, walang pahinga-pahinga. Next naman natin sinalang dito is itong Blood Strike. Pagdating dito, sinetup natin sa extreme FPS, ultra graphics, and ultra resolution. And then, pagdating sa naging gameplay natin, same lang din ng PUBG Mobile, walang kahirap-hirap, maintain 120 FPS. By the way, ang ganda nga rin pala ng responsiveness ng mismong screen, kaya makakapaglaro tayo dito ng walang kaproblema. At ang isa pa nga pala sa nagustuhan ko dito, okay din yung 4D vibration sa game na to. So kung player kayo ng mga shooting games, mas maganda, i-activate nyo yun. Anyway, after ng ilang minutong paglalaro, almost 3 rounds din yun, umabot ng 39 to 40 degrees Celsius lang yung nakuha nating temperature dito. Anyway, walang pahinga-pahinga. Next naman nating nilaro dito is itong Warzone Mobile. Bale, sinetup natin to sa high graphic settings and then yung ating FPS is naka-uncap. And then, pagdating sa naging performance ito dito, walang ka-problema din dahil nakakuha tayo dito ng decent and consistent 80 to 90 FPS. Pero meron pa rin talagang mga part na nagkakaroon pa rin tayo ng
frame drop na bumababa ng 61 to 76 FPS, pero panaka-naka lang yan or papitik-pitik. Hindi rin naman natin to maiiwasan dahil hindi pa rin naman ganun ka-optimize itong Warzone Mobile, and actually isa pa rin naman tong PC game na kinumpress to be a mobile game. At pagdating dito, kita natin na hindi pa talaga optimized tong game, pero ganoon pa man, at least kayang-kaya siyang i-handle nitong ating iQOO 13. Anyway, after ng 2 rounds ng VR mode, ay nakakuha tayo dito ng 42 to 43 degrees Celsius lang. So bale, meron pa tayong last game which is Arena Breakout. Kaso nga lang, yung file mismo ng gaming test na to ay nawala or nakorrupt sa mismong camera natin. Pero ang maganda dito, na-record natin yung max and also average FPS niya habang nilalaro natin yung mismong game. Bale, nakakuha tayo dito ng max FPS na 121 FPS and then nakakuha naman tayo ng average FPS na 101. Bale, sinetup nga pala natin yan sa quality graphics settings and then naka 120 FPS support tayo dito. At based dito sa result na nakuha natin sa ating FPS meter, makakakuha tayo dito ng 121 max FPS and then meron tayong average na 101 FPS. Kaya wala tayong magiging problema pagdating sa Arena Breakout. And that's it mga kaparkoy. After ng 7 hours and 8 minutes, natapos na rin yung ating extreme gaming test. Balilinawin ko lang, yung pinapakita ko sa inyo timer result dyan is time stop na lang yan kasi na-delete ko na yung mismong record. Pero kitang-kita naman natin dyan na nag-time stop kami ng 8 hour and 8 minutes kasi nga dyan natapos yung extreme gaming test. And then ito yung conclusion ko about sa ginawa nating testing. Pagdating sa overall gaming performance netong iQOO 13, no doubt maganda talaga siya. Dahil syempre, nakakuha tayo dito ng decent amount of FPS na maintain pagdating sa mga game na madalas sa ating nilalaro, and halos lahat ng graphics and also FPS settings supported na neto. Actually, isa yan sa aasahan natin sa isang malakas na chipset, pero kagaya ng sinabi ko, optimization pa rin is the key talaga pagdating sa mga gantong pangmatagalang gaming. At based sa nakuha nating result dito, masasabi ko na okay naman and well optimized naman yung chipset na to, but meron pa rin talagang mga game na hindi pa ganun ka-okay yung optimization, kaya hindi pa rin natin ma-maximize or ma-max out yung potential ng Snapdragon 8 Elite. But ganun pa man, in overall, maganda yung naging performance ng ating iQOO 13 pagdating sa gaming test. So kung bibili nyo to as your daily driver gaming phone, wala pong magiging problema kahit ilang taon nyo pa siyang gamitin, hindi agad kayo mag-a-upgrade dahil syempre naka Snapdragon 8 Elite na rin kasi to. However, kahit na kaya nating i-max out lahat ng settings at nakakapag-run to ng smooth, kinakailangan pa rin talaga natin gumamit dito ng phone cooler. Nakita naman natin na meron talaga tayong natala dito na nasa 44 to 45 degrees Celsius sa temperature, which is mataas na po yan at medyo alarming yan. So ang pinaka best choice sa gawin dito syempre gumamit ng game cooler, lalo na kung gusto nating i-maximize yung full potential ng mismong phone. So yun yung pinaka suggestion ko sa inyo, kaya para sa mga gamers dyan, must use talaga at need nyo talagang mag-invest para dito. Pagdating naman sa battery capability neto, hindi na rin naman ako masyado nabigla, pretty mediocre or pretty average performance lang pagdating sa kanyang 6,000 mAh, which is para sa akin hindi na rin naman naging surprising. Anyway, dito ko natatapusin tong gaming test natin. Kagaya ng sinabi ko, in overall, if bibili kayo ng iQOO 13 as your daily driver gaming phone, yes na yes po, approve na approve, basta gagamit po tayo ng phone cooler, lalo na kung maglalaro tayo ng mga AAA game. Anyway, this is your boy, para ko yung Steven Tips. Kita-kita sa mga susunod na gaming test and also full review. Peace out muna tayo. Let's go!